Sound. Magandang gabi po sa ating lahat. Hayaan niyo pong basahin ko muna ang salita ng Diyos sa Psalm chapter 113, verse 2 to 3. Blessed be the name of the Lord from this time forth and forevermore. From the rising of the sun unto the going down of the same, the Lord's name is to be praised. Hayaan niyo po tayo ay tumayong lahat at papurihan po natin ang pangalan ng Panginoon na nagligtas sa atin. Ibalik po natin sa Kanya ang kapurihan at kaluguran. Let's sing, Blessed be the name! All praise to Him who reigns above, in majesty supreme, who gave His Son for man to die, that He might man redeem. Blessed be the name! Blessed be the name! Blessed be the name! Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name. Blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Second verse. His name above all names shall stand, exalted more and more. At God the Father's own right hand, where angel hosts adore. Amen. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name. On the last verse, let's sing. Redeemer, Savior, friend of man, once ruined by the fall, thou hast devised salvation's plan, for thou hast died for all. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Alam niyo po ang ating Panginoon, hindi lang po natin siya tagapagligtas, kundi po siya ay ating kaibigan. Amen. Na hindi niya tayo iiwan. Ay awitin po natin the lily of the valley. I have found a friend in Jesus. He's everything to me. He's the fairest of 10,000 to my soul. And the lily of the valley, in Him alone I see all I need to cleanse and make me fully whole. In sorrow is my comfort, in trouble is my stay. He tells me every care on Him to roll. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. On the second verse, He all my grief has taken and all my sorrows borne. In temptation is my strong and mighty tower. I have all for Him forsaken and all my idols torn. From my heart and now He keeps me by His power. Though all the world forsake me and Satan tempt me sore, through Jesus I shall safely reach the goal. Amen. He is the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to. On the last verse, He will never leave us. He will never, never leave me, nor yet forsake me. While I live by faith and do His blessed will. A wall of fire about me, I've nothing now to fear. From His manna He my hungry soul shall fill. Then sweeping up to glory to see His blessed face, where rivers of delight shall ever roll. He is the lily of the valley, the bright and morning star. He is the fairest of 10,000 to my soul. Amen. Sabi po ng book of Hebrews, He will never leave us nor forsake us, for He is our Savior and our Lord. Amen. And He is our Jehovah Jireh. He will provide for us. At ang kaligtasan po ay provide niya. Kaya nawa, awitin po natin, Jesus, what a friend for sinners.
Jesus, what a friend for sinners. Jesus, lover of my soul. Friends may fail me, foes assail me. He, my Savior, makes me whole. Chorus! Hallelujah, what a Savior. Hallelujah, what a friend. Saving, helping, keeping, loving. He's with me to me. All the ladies on the second verse. Jesus, what a friend in weakness and behind. Amen. Sing on, ladies. Tempted, tried, and often failing. He, my strength, my victory. Amen. All together. Hallelujah, what a Savior. Hallelujah, what a friend. Saving, helping, keeping, loving. He is with me to the all the men on the third verse. Jesus, what a help in sorrow. What a people sorry roll. Even when my heart is breaking, He, my comfort, helps me. All together. Hallelujah, what a Savior. Hallelujah, what a friend. Saving, helping, keeping, loving. He's with me to the end. Ang ganda po nung huling part ng chorus. Saving, helping, keeping, loving. Wala pong ibang kayang gumawa niyan. Ang Panginoon lamang. Kaya nawa po, lahat po ng ating mga nararamdaman, mga problema, mga pagsubok man, yung hindi po man natin masabi sa mga kaibigan natin, sa mga asawa, baka hindi pa po natin masabi, meron po tayong Panginoon na ating kaibigan. First verse now saying, what a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. Amen. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. On the second verse. Have we trials and temptations? Is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. That's our Jesus. Can we find a friend so faithful? Oh, well, all our sorrow share. Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord. On the last verse, let's
let's sing it. Are we weak and heavy laden, covered with a load of care? Precious Savior, still our refuge. Take it to the Lord in prayer. Do thy friends despise, forsake thee? Take it to the Lord in prayer. In his arms he'll take and shield thee. Thou wilt find a solace there. Amen. Tawagin po natin ating pastor para po sa panalangin. Ama naming Diyos, salamat po ng maraming sapagkat ikaw po ang aming laging kaaliwan, kanlungan. Sa mundong ito na puno ng pagbabago, ikaw po ang aming laging dapat sundan upang hindi kami mailihis ng anumang tinig na nakikipag-agawan sa aming puso. Maraming salamat po sa katagumpayan ng inyong biyaya sa aming buhay dahil hindi na po kami alipin ng kadiliman bagamat kami nakatira sa gitna ng mundong madilim. Hindi na po kami alipin ng laman bagamat kami po'y nasa laman pa. Hindi na kami alipin ng sanlibutan bagamat kami naninirahan sa kasalukuyang masamang sanlibutan. Salamat po sapagkat dahil ni Kristo ay meron pong katagumpayan sa aming buhay at patuloy po naming nararanasan ang paglago, ang pagtatagumpay, ang pagpupuri, ang pasasalamat dahil hindi ka nagbabago, bagamat kami ay pabago-bago. Ngunit salamat po ang inyong biyaya, ang lagi nagbibigay sa amin ng pagkakataon na magpatuloy na lumago at mahubog ayon sa wangis ng iyong anak. I-bless po ang bawat isa sa amin. Tulungan niyo po na lagi kaming sa iyo tumingin. Laging ikaw ang aming papurihan, hindi maging mas malaki ang aming mga personal concerns sa greatness ng aming Diyos. I-bless po ang bawat isa na hindi namin makakasama, maaring nasa kanya-kanyang tahanan, sa kanilang pagawaan, sa kanilang pagpapalakas, sa kanilang banig ng higaan ng karamdaman. Ikaw na po ang magbigay ng patuloy na lakas upang bawat isa sa amin makaganap ng iyong layunin sa anumang kalagayan ng buhay. Maraming salamat po sa bansang Malaya. We thank you, Lord, for our great nation that there is still this abundance of freedom that we can enjoy and we can still live our faith according to what the Bible says. At hindi po kami hinaharangan ng gobyerno na mabuhay ayon sa iyong salita. Bless mo po ang bawat isa na narito, maging ang mga nakakasama namin online, at pagpalain po ang pangangaral ng iyong salita sa lahat na ngayong gabi ay nagkakatipon sa iyong pangalan sa loob at labas ng aming bansa. Ito po ay aming hiling at dalangin na nagpapasalamat sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus, at lahat po ay magsabi ng malakas na Amen. 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 Maraming salamat po. Tayo ho ay pinagpala ng Diyos dahil tayo ay malayang nakakapagkatipon. We still have this freedom of gathering together around the Word of God, which other nations, other races do not have. So salamat po ng marami sa lahat ng narito ngayong gabi. Amen. So tayo po ay magbabasa. We'll read Psalms chapter 8 and chapter 9. 1 to 9 and 1 to 20. Okay? Tawagin po natin yung ating mga kapatid na magbabasa ng salita ng Diyos. Gandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay magbabasa ng salita ng Diyos sa Psalms chapter 8, verse 1 to 9, at sa Psalms chapter 9, verses 1 to 20. Salitan po nating basahin at sa uling talata po, sabay-sabay po tayong lahat. O Panginoon, aming Panginoon, pagkarilag ng iyong pangalan sa buong lupa, na siyang naglagay ng inyong kaluwalhatian sa mga langit. Mula sa bibig ng mga sanggol at ng mga sumususo, ay iyong itinatag ang kalakasan dahil sa iyong mga kaaway, upang iyong patahimikin ang kaaway at ang manghihiganti. Pagka binubulay ko ang iyong mga langit, ang gawa ng inyong mga daliri, ang buwan at ang mga bituin na iyong inayos. Ano ang tao upang iyong alalahanin siya?
at ang anak ng tao upang iyong dalawin siya. Sapagkat iyong ginawa siyang kaunting mababa lamang kaysa Diyos, at pinuputungan mo siya ng kalawalatian at karangalan. Iyong pinapagtataglay siya ng kapangyarihan sa mga gawa ng iyong mga kamay, iyong inilagay ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa. Lahat ng tupa at baka, oo, at ang mga hayop sa parang, Ang mga ibon sa himpapawid at ang mga isda sa dagat, anumang nagdaraan sa mga kalaliman ng mga dagat. O Panginoon, aming Panginoon, pagkarilag ng iyong pangalan sa buong lupa. Ako'y magpapasalamat sa Panginoon ng aking buong puso, aking ipakikilala ang lahat na iyong kagagilalas ng mga gawa. Ako'y magpapakasaya at magpagpakakagalak sa iyo. Ako'y aawit ng papuri sa iyong pangalan, o ikaw nakataas-taasan. Pagka ang aking mga kaaway ay magsisibalik, sila'y matitisod at malilipol sa iyong harapan. Sapagkat iyong inalalayan ang aking matuwid at ang aking usap, ikaw ay nauupo sa luklukan na humahatol na may katuwiran. Iyong sinaway ang mga bansa, iyong nilipol ang masama, iyong pinawi ang kanilang pangalan magpakailanman. Ang kaaway ay dumating sa wakas, sila'y lipol magpakailanman, at ang mga syudad na iyong dinaig, ang tanging alaala sa kanila'y napawi. Ngunit ang Panginoon ay nauupong hari magpakailanman. Inihanda niya ang kanyang luklukan para sa kahatulan. At hahatulan niya sa katuwiran ng sanglibutan. Siya'y mangangasiwa ng karampatang kahatulan sa mga tao. Ang Panginoon naman ay magiging matayog na muog sa napipighati, matayog na buog sa mga panahon ng kabagabagan. At silang mga nangagkakaalam ng iyong pangalan ay maglalagak ng kanilang tiwala sa iyo, sapagkat ikaw, Panginoon, ay hindi mo pinabayaan sila na nagsisihanap sa iyo. Magsiawit kayo ng mga pagpuri sa Panginoon na nagsisitahan sa Sion. Ipahayag ninyo sa gitna ng bayan ang kanyang mga gawa. Sapagkat siyang nagsisiyasat ng dugo ay maalala sa kanila, hindi niya kinalilimutan ng daing ng dukha. Maawa ka sa akin, O Panginoon. Masdan mo ang kadalamhatian ng aking tinitiis sa kanila ng mga tatanim sa akin. Ikaw ay nagtataas sa akin mula sa mga pintuan ng kamatayan. Upang aking may pakilala ang iyong buong kapurihan sa mga pintuang bayan ng mga anak na babae ng Sion, ako'y magagalak sa iyong pagliligtas. Ang mga bansa ay nangahulog sa balon na kanilang ginawa. Sa silo na kanilang ikinubli, ay kanilang sariling paa ang nahuli. Ang Panginoon ay nagpakilala, siya'y naglapat ng kahatulan, at ang masama ay nasilo sa mga gawa ng kanyang sariling mga kamay. Higayon, Sela. Ang masama ay mauuwi sa Sion, pati ng lahat ng mga bansa nagsisilimot sa Diyos. Sapagkat ang mapagkailangan ay hindi laging malilimutan, niyang pag-asa ng dukha ay mapapawi magpakailanman. Bumangon ka, O Panginoon, huwag manaig ang tao, mahatulan ng mga bansa sa iyong paningin. Sabay-sabay po tayong lahat. Ilagay mo sila sa katakutan, O Panginoon. Ipakilala mo sa mga bansa na sila'y mga tao lamang. Sela. Maraming salamat po sa pagkabasa ng salita ng ating Panginoon. Makakaupo na po tayong lahat. Life for Jesus Christ becomes too hard.
That's when I learned that my own strength isn't really strength at all. And I find rest in humbleness when I surrender all. In my weakness, He is strong. In my need, He leads me on. When I come to the end of all I am, and I place my trust in Him, that's when His strength begins. In my weakness. When failures in my human strength have weakened all my pride, and ruined hopes in fallen dreams have crumbled me inside. It's then by grace I finally see the strength of Jesus Christ. His victory is real in me when weakness fills my life. Weakness is strong. In my need, He leads me on. When I come to the end of all I am, and I place my trust in Him, that's when His strength begins. In my weakness, He is strong. In my need, He leads me on. When I come to the end of all I am, and I place my trust in Him, that's when His strength begins. Amen. Lahat po tayo mayroong weakness, ano ha? Well, salamat po, meron tayong Diyos na walang kahinaan. Meron po tayong Diyos na laging pagkukunan ng kalakasan. Well, tayo po tumayong lahat, 2 Kings chapter 22. 2 Kings chapter 22. Minsan hindi natin ina-expect na yung mga bata na sa napakamurang taon, in their very early age, ay magkakaroon ng great responsibilities. Akala minsan natin ay usually, kapag ka nasa tamang edad, of course, merong tayong tinatawag na exemption to the rule. At si Josiah ay one of the exemption to the rules. Now, 2 Kings chapter 22. Chapter 22. Simulan natin ng verse 1. Verse 1, para lang makita natin. So, basahin natin ng 1 and 2. 1 and 2. Bago natin basahin yung verse 11. Okay? So, let's read all together, verses 1 and 2, and then verse 11. Ready? Begin. Josiah was 8 years old when he began to reign. And he reigned 31 years in Jerusalem, and his mother's name was Jedidah,
the daughter of Adaiah of Boscat. And he did that which was right in the sight of the Lord, and walked in all the way of David his father, and turned not aside to the right hand or to the left. Verse 11. And it came to pass, when the king had heard the words of the book of the law, that he rent his clothes. Tayo po'y mananalangin. Ang maraming Diyos, salamat po ng marami, sapagkat ikaw po ang Diyos na napakabuti, na hindi niyo po pinapayagan, hindi mo hinahayaan na ang iyong bayan ay manatili sa lihis na landas, kundi ikaw yung papagbiyaya na nagbabangon ng panibagong henerasyon na itutuwid ang pagkukulang ng nangauna. At loobin niyo po na ang Christ Baptist Church ay maging kagaya ni Josiah. Lord, help us to be like Josiah in our time. That when there are mistakes done by our early forefathers in the faith, we can change the course of the church. We can change the course of history by obeying your word. Tulungan niyo po kami na laging maging matatag na ang salita mo ay huwag naming pabayaan, kagaya po na nangyari sa mga naunang kasaysayan. Kundi bagkos, kami po ay maging instrumento mo ngayon sa aming kapanahunan. Bagamat kami ay mas bata sa nakararaming simbahan, ngunit kami po ay gamitin mo sa aming kapanahunan. Maliit lang po kami, hindi kami ganun kayayaman, hindi kami ganun kaimpluwensya. Ang salita mo ang aming yaman at ang salita mo ang aming impluwensya. Tulungan niyo po kami, dalangin namin ikaw pong malulugod at maluluwalhati. Hiling namin ang lahat ng ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus, at lahat po ay magsabi ng Amen. Amen, amen. Maraming salamat po. Maraming salamat. Makakaupo na po. Amen. Ito po ang ating pinag-uusapan, mga kapatid, at itong binasa nating kapitulo ay isang napakagandang halimbawa na ang isang waring musmos, very young, 8 years old. Nakakatuwa po naman, 8 years old. Sabi rito, when he began to reign, and he reigned 31 years in Jerusalem, and in verse 2, he did that which was right in the sight of the Lord. 8 years old. Marunong pumili ng tama at mali. Pero titingnan natin ano ang kaibahan sa buhay ni Josiah. Sapagkat si Josiah po ay hindi galing sa magandang pamilya. Hindi po godly ang family na kanyang pinanggalingan. At katunayan sa kanyang kapanahunan, ang sabi niyan sa verse 11, it came to pass when the king had heard the words of the book of the law that he rent his clothes. Paglipas ng panahon, nakaisip si Josiah na ipa-repair ang temple. At bayaran yung mga workers na gagawa ng templo. Mag-ipon ng halaga at i-repair ang temple sa time ni Josiah, at habang kanilang i-repair ay na-discovery nila ang salita ng Diyos. Mamaya, so titignan po natin, pero una, pansinin natin yung sinabi sa Bible, sa verse 1, he was 8 years old when he began to reign. And he reigned 31 years in Jerusalem. At ang description ng Bible sa kanya, sa verse 2, as if God is commending, God is commending what he did. And he did that which was right in the sight of the Lord for 32 years. 32 years. Beginning from 8 years old ng kanyang paghahari. Pero titingnan po muna natin ang background ng kanyang lolo at ng kanyang tatay. Ang lolo niya at ang tatay niya. Dahil si Josiah ay hindi galing sa perpektong pamilya. Ang kanyang tatay ay si Amon. Si Amon. At ang kanyang lolo ay si Manasseh. His father, his dad, was Amon, and his grandfather was Manasseh. At itong dalawang hari,
tatay niya at lolo niya, ito po ang gumawa ng matitinding kasalanan sa Juda. Kaya ang kanyang paligid, ang kanyang bayan, nang siya'y maghari, puno ng mga Diyos-Diyosan, puno ng kasamaan, at puno ng spiritual bankruptcy. During his time, when he began to reign. So ano nga asahan mo, ano in-expect mo sa isang bata na 8 years old? Sa isang 8 years old. Now, tingnan po muna natin ang 2 Kings chapter 21 and verse 20. 21:20. Tingnan muna natin yung kanyang tatay, si Amon. 2 Kings 21, so we'll go back, pabalik tayo, chapter 21 and verse 20. Simulan natin ng 19 para makita natin. And Amon was 20 and 2 years old when he began to reign. And he reigned 2 years in Jerusalem. And his mother's name was Methuselemeth, the daughter of Harus of Jotbah. And he did that which was evil in the sight of the Lord, as his father Manasseh did. So, meron tayong sinasabing like father, like son. Kung sino yung tatay, yun ang makikita mo sa anak. But that is not absolute. Hindi to absolute. Makikita natin sa buhay ni Josiah. It might be true for some, but that is not true for all. Hindi to absolute. Kaya huwag nating hatulan na kapag ang anak ay naging barumbado, naging siraulo, naging pasaway, naging sakit sa ulo, naging pasaway sa bayan, huwag nating agad ikonekta na yung tatay niya ay masama. Kung naaalala natin, sino pa ang naaalala ninyo ng mga tatay na mabubuti pero naging masama ang kanilang anak? Yan ba kayo naaalala na gano'n? Sino? Mabuti ang tatay, masama ang anak. Si Eli. Yung dalawa niyang anak na lalaki. Mga hindi mananampalataya, mga playboy. Inaabuso at kung sino-sinong nililigawan sa templo. Anak ni Eli. Pero mabuting priest si Eli. Another, sino pa? Si Samuel. Si Samuel ay napakahusay na prophet. Very honest. Godly na prophet. Pero ang kanyang anak, hindi maganda ang naging buhay. Parehong unbeliever, parehong unsaved. So hindi nangangahulugan na mabuti ang tatay, kayang diktahan kung ano magiging desisyon ng anak sa kanilang paglaki. Ako'y naniniwala na habang maliit yung kanyang anak, tinuturuan niya ng tama. Pinalalaki nila sa templo, pero pagdating ng paglaki ng anak, meron na siyang sariling isip para pumili ng kanyang gagawin. At pagka dumating na sa tamang edad ang ating mga anak, they are now responsible sa kanilang decisions. Pinapayagan sila ng Diyos na maging tao. Pumili ng kanilang pipiliin. At hindi ng Diyos pinipilit ang kanyang. So this is the same. So ang tatay niya, si Amon, ay he did that which was evil in the sight of the Lord. At ang ginaya ni Amon, yung kanyang tatay. As his father Manasseh did. And then chapter 21 and verse 21. Verse 21 na. And he walked in all the way that his father walked in, si Amon, and served the idols that his father, that's Manasseh, served and worshiped them. But that is common. Kung ano ang ipinamulat ng tatay, yun ang madalas na sinusundan ng anak. Kaya nasasabi natin like father, like son. But again, that is not absolute, hindi laging ganon, sapagkat kagaya ni Josiah, lumaki siya sa tatay na nananambahan sa Diyos-Diyosan, at ang linya nila magkasunod na masama ang ginagawa. Pero ang description kay Josiah, he did that which was right in the sight of the Lord. So pwedeng ma-break ang historical record ng ating family. It depends on whether we will choose what is right, to do what is right and what is wrong.
Kaya kung ang ating pamilya ay mga magsusugal, hindi ibig sabihin tayong mga anak ay dapat maging mga magsusugal din. Pero karamihan ganon, di ba? Ang mga magulang na magiinom, ang kanilang mga anak nagiging kainuman nila. Ganon na nangyayari. Kung ano yung kinamulatan, kung ano ang kadalasang ginagawa ng magulang, natututunan ng anak. Pero dito makikita po natin na, verse 22. Look at verse 22. Chapter 21 and verse 22. And he forsook the Lord God of his fathers and walked not in the way of the Lord. Mag-ama. Si Amon, si Manase, pareho po sila. Isa lang sila ng lilakaran. Pareho nilang iniwanan ng Panginoon at silang mag-ama, pareho naging lifestyle. So kung ang tatay niya ay gobernor at ang anak niya ay mayor, parehong korap. Kung ang tatay niya ay presidente at ang anak niya ay senador, ang nangyari, parehong korap. Kung ang tatay niya ay presidente, and then later on, anak niya naging presidente rin, kung anong ginawa ng tatay niya, ginaya niya. Korap din. Ganun ang nangyari dito. Itong istorya, same. Kaya napakahalaga ng influence. Always remember when we express our attitude before our children, before the eyes of our husband, of our wives, or our wife, meron tayong influence. And 2 Chronicles 33:22, sabi dito, but he did that which was evil in the sight of the Lord, as did Manasseh, his father. So ginaya ni Amon, yung tatay niya na si Manasseh, for Amon sacrificed unto all the carved images which Manasseh his father had made and served them. So he followed the wrong example. Same with pastors. Younger pastors can be influenced by older pastors. Kaya kung ang mas matandang pastor ay nagpakita ng kalupitan sa mga miyembro, kayabangan sa ministeryo, possible na gayahin ng mga susunod na pastor. Kung ang pastor ay magpakababa at maglingkod, possible na gayahin ng mga susunod na pastor. Kung ang mga church worker at ang mga miyembro na nauna ay magpakita ng kakulangan ng malasakit sa mga bagong mananampalataya, possible na yung mga susunod na mananampalataya, ganun din ang maging ugali nila. Di ba ganun din nangyayari sa PMMA? No, yung mga hazing, hinazing nyo kami, pag kami naman ngayon ng opisyal, kami naman ang mga hazing. Hindi matapos-tapos yung namamatay. Bakit po? Kasi pinahirapan nyo kami ngayon ng opisyal, kami naman magpapahirap sa inyo. Ganon din ang pahirap na gagawin nila. Same training minsan ng mga tatay sa kanilang mga anak na lalaki. Pag sobrang lupit ng tatay, ng pagdidisiplina sa anak, at pagdating na yung anak hindi naturuan ng tama at naging walang magandang example, yung anak na yung pag naging tatay, ganun pa rin, dala-dala niya yung ganung klase ng maling pagdidisiplina sa kanyang anak. Kaya mahalaga na merong bumago ng takbo ng ating isip at magbigay sa atin ng liwanag na I will not follow that which was wrong in the sight of God. Dapat dumating po tayo sa ganon. Hindi dapat ang nasusunod ay yung ating kinamulatan, yung ating nakita sa tao. Ito po ang madidiscover natin sa buhay ni Josiah. Bagamat ang kanyang mga magulang, sabi dito 2 Chronicles 33:23, and humbled not himself before the Lord, as Manasseh his father had humbled himself, but Amon trespassed more and more. Ang problem po nitong pamilya ni Josiah, yung tatay niya na nakakita ng hindi maganda sa kanyang sa lolo ni Josiah, hinigitan pa nung tatay ni Josiah, si Amon.
naging mas matindi, kumbaga sa bisyo, mas maraming bisyo. Kumbaga sa sugal, mas sugarol pa yung anak. Kumbaga sa yabang, mas niyabangan pa niya. Kumbaga sa lupit, mas malupit pa siya. Kumbaga sa pagpapakarumi, mas marumi pa si Amon. So dalawang magkasunod na hari, siya ngayon yung susunod, pangatlo. At siya ay napakabata. Yung tatay niya na magpastor, 22 years old. Pero siya ay maghari ay 22 years old. Pero si Josiah na magpastor ay 8 years old. Ano nga asahan nyo? Sa isang 8 years old na lumaki sa isang tatay at lolo na ang halimbawa ay hindi maganda. Pero ano nangyari? Hindi ginamit ni Josiah ang kanyang background. So you don't have to live according to your past. Wag nating ito ang natututunan natin dito sa salita ng Diyos na pwede palang mabasag, pwede palang masira yung matagal na panahon, maraming mga taon na yun ang practice ng aming pamilya, and then pagdating sa akin, pagdating sa iyo, mabago. Kung ang tatay mo, ang lolo mo matampuhin, ang tatay mo matampuhin, sa susunod ba ikaw matampuhin din? At yung anak mo maging matampuhin din? At yung anak mo puro kayo angkan, pamilya, linya ng mga matampuhin. Pwede bang mangyari yun? Napapamana yun yung masyadong mahina ang loob. Hindi sinabi ni Josiah, kasi nakalagay dito sa Bible, he did that which was right in the sight of God. So sa halip, hindi niya sinabi na, total, ako na may nagising ang tatay ko, ganito, ang lolo ko, ganito. Ito na nakasanayan namin, ito na minanak ko, wala na akong magagawa. Sweetheart, tanggapin mo na ugali ko kasi ganito kaming pamilya. Ito ang aming trademark. Pag kami nagagalit, nananakit kami ng asawa. Pag kami nagalit, pagka nagsalita kami sa aming asawa, nasaktan kami, mas masakit kami magsalita. Madali kaming magpalit ng asawa. Madali kaming pawalayas ng anak. Madali kaming sumira ng aming pamilya. Hahanap na lang kami ng panibagong pamilya. Well, kung yun ang kinamulutan, Josiah did differently. Sa halip, sabi niya, masama man ang aking pinanggalingan, hindi ko kinakailangang sundan yung masamang aking kinamulatan. Yung kinakailangan. So, number one. First point na atin pong titignan. Number 1, we must refuse to be defined by a bad background. We must refuse to be defined by a bad background. Hindi kinakailangang gumaya tayo at makilala tayo kung ano ang ating naging kinamulatan na ating mga magulang. Ang Diyos ay nalulugot kapag hindi tayo nagpaalipin sa masamang kahapon. Kaya si Josiah, bagamat hindi siya galing sa perpektong pamilya, mula sa kanyang ama na si Amon at mula sa kanyang lolo na si Manase, puno man siya ng idolatry sa kanyang bayan, si Amon po ay nagpasya na pumili ng sabi, and he did that which was right in the sight of the Lord. Di ba napakaganda? He did that which was right in the sight of the Lord. But 8 years old. Pero marami ngayon nakakulong sa kanilang nakaraan. Hanggang ngayon masama ang loob. Kasi yung nakaraan. Hanggang ngayon, hindi makapagpatawad dahil ng nakaraan. Hanggang ngayon, mainit pa rin ang ulo dahil ng nakaraan.
So kung tayo namulat ng ating tatay, mainitin ang ulo, maiksi ang pasensya, pwedeng gamitin kong excuse. Bakit ako ganito? Kasi ganito ang aking kinalakihan. Ako'y galing sa broken family, kaya yung aking family, naturalmente, asahan mo, hindi ako natatakot na masira ang aking pamilya. Ganito ang kinalakihan ko. Kaya minsan pag tinitignan mo yung pamilya nung mapapangasawa mo o liligawan mo, pag tinitignan mo, pamilya to ng mga broken homes Ano kaya ang problema nito? Baka pagka ako ito napangasawa ko, maging broken homes din kami. Baka pag ito napangasawa ko, pagtaksilan din ako. Kasi pag tinitingnan niyo yung pamilya, ang mga magkakapatid, hindi maayos ang pamilya. Hiwalay. Baka pagka napangasawa ko ito, maghiwalay din kami. So minsan tinitignan po natin yon. Pero hindi po yun absolute na komo sira ang pamilya nung 3, 4, 5, 7 magkakapatid, yung pang-8 sira din. Hindi natin pwedeng hatulan ang sino man dahil ng nakaraan ng kanyang pamilya. Dahil ang mga tao may kanya-kanyang pagpapasya. Kaya meron po kayong karapatan na maiba at maging mas maganda kaysa sa nakita natin sa mga nangauna. Pagandahin natin. Huwag nating hayaan na maging kagaya tayo ng una. Pati mga simbahan. Yung mga nauna sa ating mga simbahan, mga kapatid, maraming nauna sa atin, alam niyo po ba na nagkasira, ilang split ang kanilang simbahan? There are many churches who experience split multiplication by divisions. Ilang ulit na nagpalit ng pastor. Hindi kinakailangan tayo ay maging graveyard ng mga pastors. Ano? May alam akong simbahan dyan sa Cavite nga Estudyante pa ako sa Bible School. 7, pang-8 na yata yung pastor. Kasi talagang yung mga membro, magtataka ka naman, may membro naman, pero walang tumagal na pastor. Kada 2, 3 taon, papalitan ng pastor, magre-resign yung pastor. Naging kaklase ko pa nga yung isang pastor Pero ang hirap. Parang may mga simbahan na parang ito ang nangyari. Natitingnan po natin, mamaya titingnan natin kung paano nangyayari, kahit sa lumang tipan, nangyayari ito, nangyayari din at possible din na mangyari sa ating kapanahunan, pero pwede naman tayong magbago. Pwede naman tayong huwag makasama sa listahan ng mga ganito ang nangyari. Kaya si Josiah, patunay na ang biyaya ng Diyos ay mas makapangyarihan kaysa sa kinamulatan at kasaysayan ng mga nangaunang nagdaan. Kahit na ang kinamulatan ng ating pamilya, yun ang gawin ng ating pamilya, may biyaya ang Diyos para tayo maging kakaiba. Siguro kung tatanungin natin ang ating mga magulang, gaano kasaya yung pagsasama ng mag-asawa? Gaano kapayapa sila? Ano nasaksihan ninyo sa inyong mga magulang? At yung mga magulang nating yan, ano naman kaya ang nasaksihan nila sa kanilang mga magulang? Anong klaseng pagsasama ng mag-asawa? Anong klaseng buhay pananampalataya ang kanilang pinractice? Paano sila mag-handle ng problem? Paano sila mag-handle ng conflict? Paano sila mag-usap? Ano yung kinalakihan nila ng ating mga magulang? At yung mga magulang natin, ano ang nakita nila sa kanilang mga magulang? So ganun din po ang simbahan. Hindi kinakailangan tayo ay carbon copy ng alinmang simbahan. Kinakailangan lang po, tayo po ay manifestation ng kung ano ang tama sa paningin ng Diyos. Yun lang po ang focus ng bawat isa sa atin. At kahit na anuman po yung pinagdaanan ng ating personal na buhay, kasi minsan sa personal natin, di ba yung mga bata, gaya-gaya yan sa mga kapatid na nakatatanda.
Kaya napakahalaga. Gusto ni Satanas, gusto ng Diyos yung firstborn. Pag binasa nyo sa Bible, the firstborn is mine. Yang panganay, sabi ng Panginoon, sa akin yan, yang panganay. Pero alam niyo po bang si Satanas interesado din sa firstborn? Interesado din siya sa mga panganay. Bakit? Kasi kayong mga panganay sa pamilya, meron kayong impluensya sa susunod na mga anak. Kayo ang gagayahin ng nakababata. Kaya mahalaga yung mga matatanda, kung mag-isip tama, kung magsalita tama, kung mabuhay tama. Dahil yung nakababata, nakatingin sa matatanda o nakatatanda. Yan man ay magulang, yan man ay kapatid, yan man ay senior sa trabaho, di ba? Mati sa trabaho. Kaya dumadami ang korap sa trabaho. Bakit? Yung mga senior officers, ganun ang practice. Sila ang nagpapakita. So para hindi sila masaway ng mga nakababata at para hindi masira ang kanilang patotoo sa paningin ng mga bata, ikokorap nila yung mga bata para yung mga bata gumaya sa kanila, hindi na sila pupunin, pare-pareho na sila. Until may dumating na Josiah. Si Josiah ay hindi naging sunod-sunuran ng mga nakatatandang Bible students. Kumbaga, mga Bible students. Second year, third year, may mga gawi kayo. May dumating na bagong estudyante, first year. Pag tinitignan niya yung second year, third year, hindi magaganda ang gawa. Halimbawa, yung first year, possible na gumaya. O kaya isama ng second year at impluensyahan nila para pare-pareho sila. Walang sasaway. Walang magsisilbing liwanag at ilaw at patotoo para itama ang ating pagkakamali. But Josiah did differently. He did differently. Huwag kayong matakot, tumayo mag-isa kapag ang paligid ninyo at ang kinasanayan ng marami sa atin ay hindi tama. Have the courage to stand. Have the courage to become like Josiah. Have that one principle in life. I will do that which was right in the sight of God. That's the best principle to follow. Kaya gaya ng sinasabi ng Galatians chapter 1, if I seek to please men, I should not be the servant of Christ. Kaya magaganda sa mag-asawa, di ba? Pagka yung isa nangihina, yung isa magpapalakas. Pagka yung isa nangihina, ikaw naman ang magpapalakas. Maganda yung ganun sa mag-asawa, kaya nga sabi ng Bible, 2 is better than 1. Hindi ko mo nangihina yung babae, mahihina na rin yung lalaki, o hindi ko mo nangihina yung lalaki, manghihina na rin yung babae. Ilan na yung nabalita natin na ang sabi nga nila, kung hindi dahil sa misis ko. Meron naman madinig, kung hindi dahil sa mister ko, nagpapasalamat ako. Naalala niyo si Martin Luther? When Martin Luther was in a very, very deep persecution in some point in his life that he wanted to quit. He wanted to quit. And he was very depressed. Masyadong depressed sino ito? Martin Luther. So one day, Martin Luther was sitting and he was very sad, very lonely. He was very discouraged. Parang si Martin Luther parang wala nang laban, ayaw niya nang lumaban. Talagang matindi ang pag-uusig na nararanasan niya. Matindi, kabi-kabila. So si Martin Luther nawawalan ng pag-asa, ng lakas ng loob para ipagpatuloy yung laban niya. Nakalabanin ang ginagawang mali ng Roman Catholic Church. So habang siya'y lugmok na nakaupo sa harap ng kanyang lamesa, napunan ng kanyang misis yung kanyang attitude. So ang ginawa ni Mrs. Luther, umakyat sa taas, nagbihis, at nagsuot ng kulay itim na damit, all black, damit ng pagluluksa, damit ng namatayan.
So bumaba siya ng hagdan at lumakad siya sa harapan ni Martin Luther. At pagdaan niya sa harapan ni Martin Luther, nakita ni Martin Luther, nakadamit siya ng pagluluksa. Sabi niya, oh, bakit nakadamit pangluksa ka? Sinong namatay? Sabi niya, namatay ang Diyos natin. Ha? Sabi niya, galit si Martin Luther. Sino nagsabing ang Diyos namamatay? Hindi namamatay ang Diyos. Sabi niya, hindi. Ang Diyos namatay. Kitang-kita ko sa itsura mo. Napahiya si Martin Luther sa kanyang misis. Humingi siya ng tawad sa Panginoon. Now sometimes, we do not exercise what we know. Ito ang nangyari dito. Ano yung nangyari dito? Tingnan niyo po yan, ha? Sa verse, ano yung binasa natin? Tingnan natin. Look at verse 8. Look at verse 8. And Hilkiah, the high priest, said unto Shaphan the scribe, I have found the book of the law in the house of the Lord. Ano? Pakiulit nga. Ulitin ko. Hilkiah the high priest said unto Shaphan the scribe, I have found the book of the law in the house of the Lord. And Hilkiah gave the book to Shaphan and he read it. Ano kung ano nangyari? Yung word of God nawawala sa loob ng templo. Ibig sabihin, yung word of God was neglected for many years. They do not know where is the word of God in the temple. Sino nagtago? Saan inilagay? Wala nakakaalam. Dahil matagal na nilang hindi binabasa, matagal na nilang hindi kinukonsulta, matagal nilang hindi pinagtitiwalaan, hindi inaasahan, hindi yun ang kanilang pinagsasandigan, binaliwala nila ang salita ng Diyos. So matagal na ang salita ng Diyos, nawawala, hindi nila alam. Could it be possible that there is a temple, there is a church, there is a worship gathering, but the Word of God is not anymore in the hearts of the people? Yun po ang nangyari dito. Kaya hindi basta nagko-collapse ang mga simbahan, mga kapatid. Alam niyo po ba ang isang reason why tayo nagpatuloy sa gitna ng marami nating pinagdaanan? Because God's Word is in your hearts. That's the reason. Hindi dahil matatapang tayo. Hindi dahil mapepera tayo. Hindi dahil matatalino tayo. No. Meron kayong Word of God na pinangahawakan nyo sa inyong puso na nagpapatuloy tayo sa paglakad sa kalooban ng Diyos at ginawa natin na magpakumbaba sa kalooban ng Diyos. That's the reason why. Ang mga churches hindi nagko-collapse, hindi nawawala dahil wala ng tao. May mga tao nga nagwatak-watak. May mga tao nga nag-away-away. May mga tao nga nagkampi-kampi, so nahati ang mga simbahan. Pero hindi madidivide ang church pag may mga strong people holding on to the Word of God. Sila magiging tibay ng simbahan. Hindi pera. Kasi yung mga mayayaman pa minsan ang sumisira ng simbahan Pero mayaman man yan o mahirap, nag-aral o hindi, pagka ang Word of God naroon naghahari sa kanyang puso, siya ay magiging haligi at suhay ng katotohanan. Bata o nakatatanda si Josiah? Bata. So possible na meron tayong 8 years old na ating mga anak. Possible na meron tayong 10 years old na ating mga anak na sa kanilang murang edad, kahit sila'y bata pa, mainit na sila sa Panginoon. Gusto na nilang gawin ang tama sa paningin ng Diyos.
At sila ang pag-asa ng ating bayan. Si Josiah ang naging pag-asa. Kaya ang church ay hindi dapat manatiling mahina dahil lamang naging mahina yung nakaraan. Pwede palang bumalikwas. Pwedeng bumangon ang simbahan. Magpipreach ako sa isang simbahan this coming in the future na mula sa pagiging Baptist, naging Bapticostal, hanggang naging wala ng Baptist, hindi na Baptist. Buti nila napabalik sa Baptist. Mas matandang simbahan yun kaysa dito. Kung di ako nagkakamali, mas magaling yung pastor na nauna doon kaysa sa pastor dito. Humanly speaking. Kung galing lang pag-uusapan. Pero hindi ang pinag-uusapan, galing eh. Sino yung papalit pagkatapos nung magagaling? Tingnan nyo si Eli Soriano. Eli Soriano, napakagaling. Bagamat mali ang doktrina. Pero sa galing, humanly speaking, magaling. O ngayon, namatay yung magaling. Sinong pumalit? Wala nang magaling na kagaya niya. Namatay na siya. Yun ang mahirap sa napakagaling. Walang pumalit pagka namatay. Kaya huwag kayong maghahanap ng sobrang galing na pastor. Dahil pag ang pastor sobrang galing, pag yan ay namatay, walang papalit sa inyo. Kasi siya lang ang sobrang galing eh. Kaya nakakatakot po yung sobrang gagaling ng pastor. Lalo na kapag ang pastor nagmamagaling. Magaling na, nagmamagaling pa. Oo, yun ang mahirap pagka kami, mga pastor, ang bawa magaling, nagmamagaling pa. Oo. Hindi kontento na siya'y magaling. Hindi kontento na tinitignan siyang magaling. Talaga nagmamagaling pa. Mahirap po yun. Dahil pagka namatay ang pastor na ganon, very rare. Saan ka kukuha ng kagaya niya? Wala. Kaya ano mangyayari sa ministry? Pababa. Kasi walang ibinase ang simbahan sa galing. Ano nga asahan mo kay Josiah? 8 years old. Paano ito masasabing magaling? So hindi yung galing niya ang naging dahilan bakit naging maganda yung paghahari niya. Hindi po. So lahat po tayo sa ating pagpapamilya, relasyon ng mag-asawa, wala sa galing. Kundi na sino ang ating susundan. Alam niyo po na napakahirap, consistency. Consistency. So, ang pamilya ay hindi dapat manatiling wasak sa iyong panahon dahil wasak yung ating pinagmulan. I came from a broken home. So, hindi kinakailangan maging broken home ang aking sariling pamilya dahil ang tatay ko ay broken home. Ang aking kinalakihan. So, hindi tayo dapat manatiling malamig kung malamig ang ating pamilyang kinagisnan. Kaya makikita natin na ang pag-asa ay laging nariyan sapagkat laging bukas ang pagkakataon para tayo pumili na sumunod sa Diyos. So, do not be defined by your bad background. Huwag nawa tayong makilala dahil ng ating masamang nakaraan. Maaring tayo ay nagmana na isalin sa atin ang broken story ng ating pamilya, but by the grace of God, we do not have to continue in the same condition. Hindi ho tayo dapat magpatuloy sa ganon. Kaya lagi natin hangarin, Lord, kung ano yung tama sa paningin mo, yun ang aking makita at yun ang aking gayahin. Yun ang aking sundan. Actually, okay. So number 2, tingnan natin, verses 1 and 2 again.
Josiah was 8 years old when he began to reign, and he reigned 31 years in Jerusalem. And he did that which was right in the sight of the Lord. And look at this. And walk in all the way of David, his father, and turn not aside to the right hand and to the left. Ninuno niya si David. Great-grandfather niya si David. Great-grandfather niya si David. Di ba si David, second king ng United Kingdom. Ang unang hari ng Israel, si Haring Saulo. Isang kingdom, isang hari. Ang tawag doon, United Kingdom sa panahon ni Saul. Nang palitan si Saul, ipinalit si David, isang hari sa isang bansa, United Kingdom. David, a man after God's own heart. Ang layo ng kanyang henerasyon, papunta kay Josiah. Pero si Josiah, hindi siya nag-refer, hindi siya gumaya sa kanyang tatay, hindi siya gumaya sa kanyang lolo, gumaya siya sa kanyang ninuno. Humanap si Josiah sa kanyang kapanahunan ng susundan na leader. Young pastors will always look for a model how to be a pastor. Young leaders will always look for a more advanced leader in order for us to learn from their leadership. How they do it. How they can endure for many years. Gusto natin yun eh. Walang masama doon. Pero mag-ingat tayo, sino ang ating tutularan. And in this case, Josiah, being 8 years old, seek for a model. And then, far in the past, he looked back and chose David as his role model in leadership and in his life and in his faith. So si Josiah, 8 taong gulang lamang nang siya ay naging hari, bata pa siya, para malaman niya kung anong kalooban ng Diyos. Kaya ang ginawa niya, kumuha siya ng tamang model. Kaya makikita natin, number 2, God is pleased when a man starts early walking straight. God is pleased when a man starts early walking straight. Nalulugod ang Diyos na makita niya ng isang lalaki o isang Kristiyano o isang tao na sa maagang panahon ng kanyang buhay, lumalakad na siya, nagsanay na siyang lumakad ng kung ano ang tama sa paningin ng Diyos. Lumalago tayo kapag tayo ay maagang sumunod sa matuwid na landas. Maaring si Josiah ay bata, pero hindi siya napakabata para sumunod sa kalooban ng Diyos. So ang 8 years old, makita natin pwede nang pumili ng tamang modelo. Hindi niya ginawang katwiran yung pagiging bata, hindi niya sinabing bata pa ako, kaya pasensya na kayo. Hindi niya rin sinabing bata pa ako, magpapakasaya muna din ako, saka na ako magtitino, pagka naranasan ko na ang lahat. Saka kung nabibitawan yung mga laro na yan, maglalaro muna ako ng maglalaro, hindi muna ako magsiseryoso. Si Josiah, at the age of 8 years old, seryoso siya sa responsibility niya. Dahil meron siyang Diyos na tinitignan na nakatingin sa kanya. Hindi niya sinabing, saka na ako magiging seryoso sa Diyos kapag matanda na ako. Siya nagsimulang sumunod sa Diyos sa maagang paraan. Kaya maraming taong ibinibigay sa mundo ang kanilang lakas, pagtapos na at tira-tira na, saka naman ibibigay sa Diyos pagka medyo huli na ang lahat. O kaya pagka biglang na bankrupt. Pag biglang na bankrupt,
Tsaka sasabihin, Lord, narito na po ako. Ha? Gamitin niyo ako. Nung kabataan, ibinigay ang kanyang lakas sa kasalanan, ang kanyang lakas sa kamunduhan, ang kanyang panahon inubos sa kanyang sarili, ang kanyang talino ginamit sa kanyang ambisyon, ang kanyang kagandahan ginamit sa maling pag-ibig. Pagpagod na, pagsugatan na, pagwasak-wasak na ang patotoo niya, saka pa lamang lalapit sa Diyos. So ang Diyos ay nagiging last recourse. Hindi itong ginawa ni Josiah. Kaya napakaganda sa inyo mga kabataan na habang bata pa kayong sabi ng Bible, remember the Lord, remember thy God in the days of thy youth. Kaya ako nagpapasalamat na save ako at the age of 19. Although at the age of 19, nang ako po'y masave, nang ako'y natututo ng Word of God at the age of 22, 23, 24, 25, naiisip ko na yung sana naligtas ako mas bata pa. Sana hindi ko na naranasan yung mga naranasan ko nung una. Sana hindi na ako naging hindi magandang impluensya sa aking mga kaklase at mga kaibigan at mga kabarkada. Sana hindi na ako naging masamang impluensya. Kaya napakagandang pagkakataon na kayo bata pa, nagsilaki kayo sa pamilyang Kristiyano, hindi na kayo dumaan sa maraming masalimuot na buhay sa mundo. Mas kaunti ang inyong sugat, mas kaunti ang inyong pagsisisihan, mas kaunti ang inyong nasayang, mas maraming taon na pwede kayong magamit ng Diyos. Amen? So, ano po makita natin kay Josiah? Number 1, do not be defined by your bad past. Bad background. Broken homes. You are poor. Mga uneducated na mga tao. Mga lahi kayo ng mga mamamatay tao. Lahi kayo mga magsusugal. Lahi kayo ng mga drug pusher. Lahi kami ng mga chismoso-chismosa. Ay, hindi kinakailangan mabuhay tayo sa ating kinamalatang pamilya. Pwede tayong pumili ng mabuhay tayo para sa Panginoon sa ating kapanahunan. Sa lahat po ng gusto niyong piliin ang kalooban ng Diyos sa inyong buhay, say amen. Sa church, the same. Sa ating church. Kaya ang lesson na ito hindi lang para sa mga bata, hindi lang ito para sa matatanda, ito para sa ating lahat. Amen. So purihin ng Panginoon. The best time to follow God is before sin trains your appetite and before compromise bends your path. Ito ang pinakamagandang panahon para sumunod sa Diyos bago pa tayo masanay sa kasalanan at yung ating appetite mawili sa mga maling gawi, maling gawa na ayaw na nating magpasaway. Ito yung panahon na napakaganda. Bago baluktutin ang ating landas. Then, pangatlo, panghuli. Revival deepens when the lost book becomes the living voice again. Let the book, the blessed book, becomes the living voice again. So nung makita yung libro, yung Bible, yung Word of God, sa templo pa man din nawala, ano? At nakita. So na-restore, binasa. Nang basahin ngayon yung scripture, pambihira yung impact kay Josiah. The impact was very strong. Nang mabasa, di ba ano nangyari dyan? 2 Kings 22. Di ba binasa? Verse 10, Shaphan read it before the king. 11, and it came to pass when the king had heard the words of the book of the law that he rent his clothes. And the king commanded Hilkiah the priest and Ahikam, the son of Shaphan, and Akbor the son of Micaiah, and Shaphan the scribe, and Asahiah, a servant of the king, saying, Go ye
inquire of the Lord for me and for the people and for all Judah concerning the words of this book that is found. For great is the wrath of the Lord that is kindled against us. Pambihira. Alam niyo, nung basahin yung Word of God, na matagal nang hindi binabasa, matagal nang neglected book nga eh. Neglected. At sa looban ng templo, nasumpungan. Nang mabasa yun at madinig ni Josiah, nagkaroon ng malaking impact kay Josiah. At ang sabi dito, nabasa niya that there is a great wrath in verse 13 of the Lord that is kindled against us. Nalaman niya na sila pala under judgment ngayon because our fathers have not hearkened unto the words of this book to do according to all that which was written concerning us. Pambihira yung tatay ko, sabi niya. Pambihira naman si lolo. Pambihira naman si tatay. Hindi sumunod sa salita ng Diyos. Hindi iginalang ang kalooban ng Diyos sa kanilang buhay. Ngayon, nung makita ni Josiah, pambihira, mayroon palang nakaambang puot ng Diyos. Kaya nagbilin si Josiah. Pahanap ka ng propeta. Ipaunawa sa atin ang salita ng Diyos. Verse 15, and she said, eto na yung prophetess. Nagsalita na. Huldah. And she said unto them, thus saith the Lord God of Israel, tell the man that sent you to me. Thus saith the Lord, behold, I will bring evil upon this place and upon the inhabitants thereof, even all the words of the book which the king of Judah had read. Because they have forsaken me and have turned incense unto other gods, that they might provoke me to anger with all the works of their hands. Therefore my wrath shall be kindled against this place and shall not be quenched. But to the king of Judah, si Josiah, look at this. But to the king of Judah, which sent you to inquire of the Lord, thus shall you say to him, itong sabihin mo kay Haring Josiah, thus saith the Lord God of Israel, as touching the words which thou hast read, because thine heart was tender, and thou hast humbled thyself before the Lord, when thou hearest what I spake against thereof, this place, and against the inhabitants thereof, that they should become a desolation and a curse, and hast rent thy clothes and wept before me, I also have heard thee, saith the Lord. Behold, therefore, I will gather thee unto thy fathers, and thou shalt be gathered into thy grave in peace. And thine eyes shall not see all the evil which I will bring upon this place. And they brought the king word again. Ano yung sabi ng Panginoon kay Josiah? Josiah, nang makita ko yung impact sa iyo, you took seriously the word of God, nakita ko yung fear of God, nakita ko yung humility sa iyong puso. Ito ang gagawin ko sa iyo, Josiah. Magiging payapa ang buhay mo hanggang sa ikaw ay mamatay. Hindi mo makikita yung galit na gagawin ko sa lugar na ito. Hindi ito dadating sa iyong panahon habang buhay ka. So tingnan niyo po, ang gamit ng leader kapag ka ang leader nagpakumbaba sa Diyos, hindi alam ng bayan. That they were being blessed because of the leader that is showing humility in the sight of God. So minsan po sa ating families, akala lang natin ang dahilan pera, education, malaya ang bansa, and so on and so forth. Hindi po. Pag tinitingnan natin ang katotohanan ng salita ng Diyos, when your father is humbling before God, you do not know that God is giving you favor because of the humility of the leader in the home. Wala namang mga perfect leaders. Hindi naman perfect si Josiah. Pero nakikita ng Panginoon yung impact sa kanyang puso, yung takot niya. Oh. Di ba? Ganon din sa simbahan. Kaya napakahalaga na ang simbahan may mga pastor.
na hindi sunod-sunuran sa ibang leader na mali na ang nilalandas. Hindi ko mong isang pastor pumasok sa politiko, ikaw pastor, papasok ka din kasi sila pumasok. Some pastors became politicians also because other pastors became politicians. Ganon ang nangyayari. Some pastors change their music because some pastors change their music. Some pastors change their Bible because some pastors change their Bible. Some pastors change their doctrinal stand because some pastors change their doctrinal stand. You don't have to. Ang kailangan lang po natin simple. Do what is right in the sight of the Lord. Magpakumbaba tayo kung nagkamali man yung iba. Huwag na tayong sumunod. Huwag na tayong makiisa. Huwag natin gawin, sila nga ginawa nila. Siya nga bakit siya? Bakit siya? Bakit siya? Hindi ginawa yun ni Josiah. Hindi sinabi, bakit siya? Bakit si tatay? Bakit si lolo? Iniba niya. Sabi niya, I have a choice. Pipili ako, tatay ko, lolo ko, o ninuno ko, si David. And he did that which was right in the sight of his God. And he followed the right model. So anong sabi rito? I have found the book of the law in the house of the Lord. Hindi natagpuan ang word of God sa palengke, hindi natagpuan ang word of God sa sasakyan, hindi natagpuan sa palasyo, hindi natagpuan sa ibang bansa, mismong sa loob ng templo nawala ang book, ang word of God. Merong priest, pero it doesn't matter as long na may mga tao, as long na may attendance, as long na may offering. Pero yung priest na in charge, siya mismo sa personal niyang buhay, neglected niya ang word of God. Same sa mga tao. May religious activity, may program, pero yung authority ng word of God, neglected. May building, walang biblical conviction. May choir, pero wala ng kabanalan. May preaching, pero wala ng paninindigan sa katotohanan. May programs, pero wala ng mga prayer ang mga tao. Nagpe-pray pa ba kayo? Amen. Dapat ganun tayo, ha? Hindi kinakailangan lang papunta tayo dito, magpe-pray tayo. Dapat ipakita natin sa Diyos ang ating pagiging panalanginin. Hindi lamang para bang program na pagpunta natin sa simbahan, magpe-pray tayo sama-sama. Ugaliin natin na kahit tayo nag-iisa, nasa tahanan, nasa biyahe, nasaan man tayo, nakikipag-usap tayo sa mundo. Talagang prayerful ka. You don't have to be with somebody to pray. Walang masama na magsama-samang manalangin mo. Nag-usap-usap kayo, meron kayo nakitang nila, pray tayo, pag-pray natin. So napakagandang makita sa loob ng simbahan, ng mga mananampalataya, may kanya-kanyang grupo, nagpe-pray sila. Hindi lamang tayo nagpe-pray dahil may program. Dahil may nagpapasunod, okay, mananalangin tayo. Hindi lang po ganon. Malaga talaga yung pagka meron kayong pinag-uusapan, o pag-pray natin ito mga kapatid, sige, mag-pray tayo. Sige, pag-pray natin. Sige, pray tayo. Magandang makita na lahat tayo may kanya-kanyang prayer group. Na hindi dictated, kaya ginawa. Ha? Hindi dictated, kaya ginawa. Hindi mandated, kaya ginawa. Talagang yun ang ating gawin na tayo ay mga taong mapanalanginin. Kaya maaring ang tao may hawak na Bible, pero hindi tayo hawak ng Bible. There is a difference. When you hold the Bible in your hand, or the Bible is the one holding in your life. May hawak tayong Bible, pero hindi tayo hawak ng Bible. So lastly, so the Word of God dapat manumbalik sa ating buhay. Narito ang ating pag-asa. This is our life. Apart from the Word of God, we can do nothing. The Bible is higher than tradition. It's above human feelings, human relationships, human popularity,
human personality, human convenience, the Bible is above wealth and health. Kapag ang salita ng Diyos ay wala na sa isang simbahan, kahit gaano tayo kaingay, kahit gaano tayo kasigla, hindi rin tayo matibay. Pag ang Word of God neglected sa ating buhay. Pero salamat, si Josiah, at the age of 8 years old, he made a choice. I will do that which was right in the sight of God. Let's keep that, mga kapatid, as a church, in our home. Maaaring totoo lagi sa ating kinakanta, I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Though no one joins me, still I will follow. Dapat ganon. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa inyo. Pinupuri ka namin sa inyong kabutihan. Meron pong kagaya ni Josiah sa kanyang kabataan, marunong siyang pumili ng kanyang magiging modelo na kanyang susundan sa kanyang leadership, sa kanyang faith, life of faith, sa kanyang daily living, sa kanyang priorities. In other words, he did that which was right in the sight of God. That is very, very clear. Written, verbatim in the Bible. So turuan niyo po kami na ipako namin ang aming commitment. Ipako namin ang aming commitment. But we will do that which was right in the sight of the Lord. Like our Father David. I-bless you po, Panginoon, ang Panginoon mo sa amin. Meron kaming ama ng pananampalataya si Abraham, the friend of God. I-bless you po ang bawat isa. Ang church na ito, at kagaya ng marami pang simbahan na gumagawa ng tama, makapanatili din kami kasama nila. Napakarami pong simbahan na naninindigan sa tama. Lord, isama mo po kami sa listahan ng mga simbahan na naninindigan sa tama. Itulot mo po na kami isa sa maraming simbahan na hindi sumunod sa mga taong lumihis ng landas. Sa mga simbahang nabago ang kanilang conviction, ang kanilang doktrina, ang kanilang practices, ang kanilang identity. Help us to be contented to do that which was right in the sight of God. Tawagin man ng mundo na ito'y boring, tawagin man ng mundo na ito'y killjoy, tawagin man ng mundo na ito'y old fashion, tawagin naman ng mundo na hindi na ito uso, ito'y outdated na. Still, our conviction, our strong stand is to do that which was right in the sight of the Lord our God. Bata man kami o anuman ang aming edad, same principle applies. Salamat po sa buhay ni Josiah na kami merong pag-asa kahit meron kaming nakitang mali ng iba, pwede kami pumili, sundin namin ang tama, hindi ang aming maling nakita. Hiling namin ang lahat ng ito at dalangin sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen, 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 amen. Amen. Ayun, nagkahawa-hawa yung mga senators, kahawa-hawa mga congressmen, kahawa-hawa mga mayor, mga barangay chairman ng ating bayan. Nawa, salamat din naman sa mga leader natin, mga senator or congressman or governor or mayor or barangay chairman o mga councilors o mga homeowners, officers o mga policemen, police officers, armed forces of the Philippines, mga businessmen, mga educators, farmers, fishermen, o sino man, mga ordinary men ng ating bayan na natutong sumunod sa kalooban ng Diyos. Yan ang magiging mapalad na bayan. Hanggang madatnan tayo ng Panginoon, manatili tayong ganoon. Amen. Tayo po tuming lahat. Tayo po umawit. Amen. Tayo po yung magpasalamat sa Panginoon. Amen.
Awitin natin The Bible Stands. Ito ang ating tayo. Dahil ito ang mananatiling tibay. Dito tayo sumunod. Everyone, sing with us. The Bible stands like a mountain towering by the raging storms of time. Its pages burn with a truth eternal, and they glow in the light sunlight. The Bible stands though the hills may tumble, it will firmly stand when the earth shall crumble. Yes, amen. Firm foundation is the word of God, amen. The second, the Bible stands like a mountain towering far above the works of man. Its truth by none never was refuted and destroyed. Wow, they never can, amen. The Bible stands though the hills may tumble, it will firmly stand when the earth shall crumble. I will plant my feet on its firm foundation, for the Bible stand. Amen, amen. Pasalamat tayo para sa ating mga kaloob. Hilingin natin si Brother Joshua. Brother Joshua, will you please come? Balangge. Kanina, nag-forward sa akin si Brother, tatay mo, si Brother Ruben. Norward sa akin, Pastor, ano itong tungkol sa mga UFOs? Yung mga UFOs na pinapadala sa akin. Okay, so, well, naniniwala tayo, they are just manifestation of evil spirits manifesting in different forms. Kung meron mga UFOs o mga unseen, mga evil spirits, yan, ano ha? So, the Word of God is our foundation, right? Amen. Amen. Mic test. Tayo po'y madalangin. Ama naming Diyos, manal dakila sa lahat. Kami po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa pribilehiyo na kami po'y makalapit sa iyong paanan. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na kami makapaglingkod, makapagsimba ngayon po. Amen. Salamat po, Panginoon, sa nagsalita kay Pastor Conmy. Anawa po, Panginoon, i-bless niyo po siya, ang kanyang family, ang kanilang Yes, po. kalusugan. Ganon din po, Panginoon, sa mga members. Dinadalangin po namin ang bawat members po, Panginoon, na may sakit. Ganon din po, Panginoon, Amen. sa bawat members na naghahanap buhay, nagnenegosyo, sa mga Yes, po po. namin kasama ngayon. Nawa po, Panginoon, patuloy niyo po silang palaguin, patuloy niyo pong palaguin ang kanilang spiritual health, ganon din po ang kanilang mga material things para po ito'y lalo pa po naming maialay sa iyo. Nawa po, Panginoon, sa mga nagkakaloob po, sa mga tapat na nagkakaloob, ay ibigay niyo pa po, Panginoon, ng doble. Ibalik niyo pa po, Amen, Panginoon, doble amen. sa kanila upang mas lalo pa po kami makapagbigay. At Amen. nawa po, Panginoon, maging tapat po kami, Lord, hanggang sa inyong pagbabalik. Yes, Patawarin po. kami nawa, Panginoon, sa aming pong mga nagawang pagkulang pagkakasala. Lahat ito'y dalangin po namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen, amen, amen. Makakaupo na po tayo. Jesus can I confide? He's the healer of my soul. Since the Savior take control, now I know I'm on the winning side. Sing with me. Well, I'm on the winning side. Yes, I'm on the winning side. Amen. Praise the Lord! Tayo po'y tumayong lahat. On the second now. From the straight and narrow way, I was drifting every day out upon the waters deep and wide. And my soul is on the winning side. Amen. Well, I'm on the winning side. Yes, I'm on the winning side. Out in sin no more will I abide. I've enlisted in the fight for the cause of truth and right. Praise the Lord, I'm on the winning side. Amen. Brother Francis, will you please come? Close us in prayer. Amen. Amen.
Sunday, please pray for meron tayong guest speaker na dumating from US, Brother Ruben. So sa hapon, sa umaga, narito ako sa hapon, siya magpipreach. And let's pray. Lord, maraming salamat po muli sa pagkakataong ito na pinagkaloob niyo po sa amin, na kami po ay nakapanambahan, nakapagpurit, makapagpasalamat po sa inyo. Po. Salamat po sa inyong salita na ipinihatid niyo po sa pamamagitan ng aming pastor. Thank you, At Lord. nawa, Lord, ang aming mga natutunan ngayong gabi ay ma-apply po namin sa aming buhay pang araw-araw, Lord. Na ang inyong salita, Lord, sa lahat ng aming desisyon na gagawin sa aming buhay, nawa ang inyong salita ang aming maging pundasyon, Lord. At sa amin pong paghiwalay ngayong gabi, Lord, ingatan niyo po kami sa aming pag-uwi. At ibalik niyo po kami, Lord, sa Sunday para sa muli naming panambahan po sa inyo. Yes, amen. At ito lamang po aming samad dalangin kasabay ng paghingi namin ng kapatawaran sa aming mga nagawa, naisip at mga nasabing kasalanan. In Jesus' name, Amen. Amen, amen. Maraming salamat po. Magandang gabing sa inyong lahat, maging sa mga naka-online. Purihin ang Panginoon, live in the presence of God, rejoice in the Lord always, and be thankful to Him.